Paano kung ang iyong lolo na yumao na ay biglang magbigay ng mensahe at payo sa iyo, pero galing sa bibig ng boyfriend mo? Isa lang yan sa mga makukwento sa atin ngayong gabi ni Kat. Ang kanyang jowang sinapian, ang tulong na ginagawa niya sa mga nakulam, at ang kanyang path mula manggagamot to tarot reader. Enjoy. Okay, tonight, ang ating guest ay isang listener na nag-reach out, and yun nga, magkukwento siya sa atin tungkol sa kanyang experiences, tsaka yung parang path niya to starting tarot, ganun. So, good evening, Katlena. Good evening po. Ayan, good evening. Salamat at yun nga, naka-schedule rin tayo at salamat sa pag-decide na mag-share ng story mo. Sige, saan mo gusto simulan? Actually, baka meron kang gustong style kung saan mo sisimulan. Sa start ba? Parang nag-start po ako na parang hindi ko rin alam na dito papunta sa pagtataro. Okay. I mean, it's a revelation. Kasi parang akala ko, malakas kasi ako makiramdam direct. Okay. Since bata pa, parang siguro mga 20s nakakaramdam na ako. Pero akala ko normal yon. Okay. Pero hindi pala. Okay. Kasi minsan may sinasabi ako, nangyayari siya. Na parang sasabihin ng mga friends ko, ba't nasabi mo yun? Wala lang. Wala nakakaalam sa mga friends ko direct na ganito ako. Okay. As in. Kahit yung parents ko, later on na lang nila nalaman na gifted pala ako. Oo. I mean, ito na lang, na nagtataro na ako direct. Kasi Yes. nag-business ako ng ganito, walang alam parents ko. Pero saan siya nagsimula? Baka gusto mo simulan kung kailan nag-start yung dreams. Sabi mo dreams, no? Basta, ang naano ko lang nung 23 ako, parang naalala ko pa nga yung boyfriend ko nagsabi na, paano kung gifted ka? Ganon. Bakit niya nasabi yun? Kasi gifted din siya direct, pero di ko alam kung siguro nagpaparamdam sa kanya yung lolo ko. Kasi sabi ko, sige nga kung totoo, magsabi ka ng isang memory ko ng bata. Tapos maniniwala ako pag nasabi mo siya imprecise. Mm-mm. Actually, nasabi niya direct imprecise. Kasi when I was 3 or 4, mga 5, ganon, nakakatira pa kami sa Pasay, dun sa old house ng grandmother ko. Yes. Kung saan sila nakatira ng lolo ko po, may painting sila doon. Tapos nung bata ko, lagi ko nakatingin doon. Sa mata ng painting ng lolo ko, hindi ko siya naabutan eh. So sabi niya, pwedeng connected talaga kayo. Hanggang sa sinasapian na yung jowa ko noon. Hindi ko alam kung sinasapian na siya ng lolo Wait, ko. ililista ko nga yan. Sinasabi, okay, baka i-soft landing mo kami doon. So after niya, I'm assuming parang sabihin natin nag-connect, di ba? Nagka-connection sila. Tapos kailan nag-start na may sapi? Oo. Minsan po, pag magkasama kami, halimbawa po kasama niya ako, kasi mag-date kami, direct kasi may jowa naman kami. Yes. Tapos nagulat ako, parang iba na yung kasama ko. Tapos nagulat na lang ako, one time niyakap niya ako, tapos parang iba yung yakap niya sa akin, tapos parang sabi niya, iha, ganyan. Tapos nagulat ako, parang Spanish yung salita. Tapos sabi ko, ay, okay. Tapos tatahimik na lang ako. Tapos eventually, hanggang sa parang sinasanay niya na ako na, magganito ka. Tinuturoan niya ako direct. Siya yung nag-umpisa nung spiritual journey ko when I was starting. Okay. So, natutuwa rin naman ako sa kanya, pero hindi ko na in-name drop siya. Oo. Pero, So wait, kayo pa ba hindi? Hindi na po direct. Pero malaki yung naitulong niya. Paano ko na-accept yung gift? Yes. Kasi ang hirap i-accept sa totoo lang. Parang sasabihin, actually tinanong ko siya na bakit ako? Ang dami ko pong pinsan na babae. Oo. Hindi lang naman po ako nag-iisang apo niya na babae. Yes. Pero parang simpleng paliwanag kasi daw busilak daw yung puso ko, ganon. Tapos sabi niya, skeptical ako direct kasi hindi ko naman siya naabutan. Paano? Tsaka hindi ko alam paano gagawin. Oo. Tapos sabi niya, basta tanggapin mo lang. Basta makinig ka lang. And eventually parang direct na nakakaramdam na ako. Pag takot ako, tinatawagan ko siya noon that time. Oo.
Tapos parang sabi ko, hindi naman ako pwede laging ganito. So, nilalakasan ko yung loob ko direct kahit nakakaramdam ako. Or, Yes, yes. kasi ganun ako direct nag-umpisa. Nakakaramdam ako pag may mabigat sa isang bahay or wala. So, ganun siya nag-umpisa direct. Hanggang sa, pag nasa tahimik akong lugar, gusto ko tahimik talaga. Tapos parang grabe yung concentration ko. Ewan ko, parang ang lakas ng hunch ko lagi direct sa mga tao. Ay, ito, hindi. Ganun? Tapos yun, Oo. hanggang sa eventually, na nga ako na, sige, tutulong na nga ako sa ibang tao kung may magagawa ako kahit sa pictures lang nila. Na rin ako na manghula ako sa baraha. Tapos eventually, nagtaro na. Okay. Parang nung una, parang sabi ko, hindi kaya makakasuhan ako dito pag inumpisahan ko. Tapos sabi ng mga kliyente ko rin, kasi minsan kilala rin before na, uy, kailangan niya ng tulong kasi may nakulam, gano'n. Gamutin mo kaya, Kat. So, sige. Pero huwag ako sisisihin pag hindi to. Tatry ko lang. Pero gumagaling naman direct. So wait. So, parang sabi ko, ay, siguro nga, ito yung ko. Parang yun, nagsimula na. Question. So, sabi mo kasi sa kulam. So, minsan pag may kinukulam na parang tinatry mo solusyon, nagtatawas ka or ano yung process mo? Tinatawas ko po siya direct talaga eh. Tawas po yun, I think, kasi may gamit mong kandila, tapos may tubig, asin, gano'n. Tapos nawawala naman po direct. Parang una, ganun lang kasimple, tapos nung medyo nasasanay na po ako, parang may bumubulong sa akin direct. Kat, isisingit ko lang mabilis. Sorry Sige pa. Kasi narinig ko the other day, in-edit ko. So, yung isang babaylan na nakausap ko, matagal na tong episode, pero naalala ko lang to. So, sabi niya, ang tawag sa pag may kandila ka, pag may tubig ka, yun nga, may asin minsan, ang tawag doon, subay. Tama ba ako? Pero ang pagkatawas na term is yung talagang may tawas kang gamit. Sinasabi ko lang, parang kumbaga sharing the information rin lang ako kasi isa sa mga concerns niya yun eh. Pero kasi parang old style. Tingin ko direct old style siya kasi wala akong nakikita ginagawa yung ganong way eh. Pero tingin ko it's yung may tubig na may asin lang na walang tawas. Kasi ganun lang ako direct. Wala siya tawas. Asin talagang dati, yung water, wala pa siyang, parang dati, tsaka ako lang lalagyan ng asin yun pag may gagamotin na. Ngayon kasi parang may asin na talaga yung tubig, nilalagyan ko na direct para ilalagay ko na lang siya sa lalagyan ko, tapos lalagyan ko na lang siya ng kandila. Okay. Diretso talaga asin direct, parang hindi ko siya yung iba kasi di ba kinukutsarahan pa nila para ma-form. Ako wala. Asin diretso direct. Oo. So question, tinuro sa'yo yan nung ex mo through your lolo? Hindi po siya tinuro direct, parang natural. Paano? Paano mo naisip gawin? Parang may nagsasabi, parang may nag-aan sa isip ko direct na kahit kaya yung mga Latin prayers sa churches, sa all churches, may nagsabi lang sa akin, aralin mo to. Sa isip ko lang direct I mean, parang may parang may nag-guide. Okay. That time. Kasi na ako noon I'm 35. Okay. Parang ilang years na rin ako na malakas yung pakiramdam. Tapos, parang nagising na lang ako one day na parang napanaginipan ko yung parang nasabi rin kasi ng boyfriend ko na malay mo may possibility manggamot ka. Tapos parang ako, ayoko, takot nga ako. Oo. Siguro nakita niya na direct, pero hindi niya sa akin sinabi kasi in detail. Yes. Sinabi lang niya na, manghuhula ka, ganun. Sarang ako, okay lang kung ganun lang, pero yung kung manggagamot, ayoko. Okay. Pero eventually, direct napunta rin doon. Okay. O sige, kwento mo yan. Doon. Okay. Napunta rin doon direct. I mean, may mga kliyente kasi ako na kunyari magpapatarot lang. Pero, kasi may friend din ako na palm reader siya. So, minsan nakikita niyang, ay, may kulam to, ganito kailangan ng healer. So, minsan sinasabi niya ako na lang. Okay. Sabi ko, okay, basta, maniniwala siya kasi yun yung kailangan. Oo. Actually, direct, dami ko ng kliyente na yung iba parang yung kulam sa kanila talagang may halong sumpa. Pero napapagaling sila. Tsaka, minsan kasi parang nagre-research na rin ako ano ba yung pwedeng idagdag. I mean, kaya inaluan ko siya ng bailiff pag nagpapa-insenso ako sa mga kliyente ko. O yung insensohan nyo yung mga sarili nyo, tapos lagyan nyo ng bailiff.
nakakatulong direct. Tapos nagpapalagay ako ng asin sa mga bintana nila pag kasi minsan daw may nararamdaman sila may nakatingin. Okay. Tapos sabi ko, lagay lang kayo ng salt sa bintana, huwag niyong aalisin. Tapos pag naninigas siya, kinabukasan, palit din kayo. Sorry, pwede natin start doon kasi binabalikan ko nga yung email mo. Pwede mo start doon sa kwento doon sa part na yung nanaginip ka. Yung nakatayo ka sa isang puno. Oo. Ano ako niyan direct, nasa mga siguro nasa 20s, mga 21, 22, ganyan, ang edad ko, na naginip ako. Feeling ko nga, nung nanaginip ako, parang andun talaga ako kasi parang pagod na pagod ako pagising ko. Tapos nakita ko talaga yung sarili ko. Kasing kamukha ko siya, pero iba lang yung damit niya. Mm-hmm. Tapos parang may binabasahan siya ng cards. Tapos hindi ko maintindihan kung para saan yun. Kasi pagising ko rin, alam ko pa rin eh. Mm-hmm. Tapos parang pagod na pagod ako pagising ko. Parang alayo ng binahe ko. Okay. Sabi ko, sino kaya siya? Parang, ba't ko siya kumukha? Parang yung tinanong ko sa sarili ko, bakit? Tapos hanggang sa parang sinabi nung friend ko na baka ninuno mo siya. Okay, oo. Sabi ko, pwede, pero tingin ko direct oo. Pero iba kasi yung tarot na ginagamit niya nun eh. Okay. Tapos sabi ko, wala pa ako nun. Tapos one time, may kliyente ako nun direct. Habang tapos na kami, nagkwento na lang kami ng client ko. Biglang pumasok sa isip ko, hanapin ko kaya yung Chinese tarot. Kasi Chinese tarot yung nakita ko dun sa dreams ko. Mm-hmm. Yun, nabili ko siya direct. Okay. Pero na ako, parang sabi ko, siguro parang napufulfill ko na yung hindi nagawa nung ninuno ko. Oo. Taga saan kayo? Actually, yung lolo ko is taga-Aklan. Okay. Taga-Malay Aklan. Okay. Nako, Aklan. Taga-Malay. Joke lang. Taga-Aklan. Joke lang. Alam mo naman yung kwentong Aklan. Okay. Alam ko naman direct. Pinakinggan ko yung isang story doon na may story tungkol sa Aklan. Yes. Oo, alam mo naman. Oo. Wait, so 2018 naman tayo, sabi mo, yung journey mo sa panggagamot tsaka pagtatawas, so randomly may nagsimula ba yun na may friend kang na may kilala siyang kailangan gamutin? Actually, may kailangan gamutin talaga. As in, emergency direct. Pero hindi ka makakapaganda eh. Talagang So paano nangyari? Kwento mo sa amin. Mismo. Oo, paano nangyari? Parang sabi niya ganito kasi parang inaatake sa puso. Tapos sabi ko, sabi ko, sige, pag-aralan mo muna ako anong araw siya inaatake. Tapos yun, hanggang sa nalaman na namin na tuwing Tuesday and Friday lang siya ganun. Tapos may oras, 12 to 3 daw, 12 a.m. to 3 a.m. Tapos sabi ko, hindi normal. So ayun, parang nag-gather na ako ng kandila, ganun, ng tubig, ng asin. And ang dinadasal ko lang Latin prayers na dasal sa Soul Church. Direct ka, wala akong Latin. Yes. Wala. Yun lang, gumaling siya. Oo. Gumaling yung girl na ginamot. So, ginamot ko. Nalaman mo kung sino yung nagkulam sa kanya, ano yung kulam sa kanya? Nalaman ko naman direct kasi parang tinanong namin siya. Sabi niya, parang kakilala din daw niya yon. Tapos parang kada daw mag-birthday yung anak niya, parang mas nagpo-progress daw yung sakit. Ganon. Tapos sabi ko, parang hindi lang to basta kulam, parang may sumpa pa to, parang ganon. Parang sa mga ganong cases ako direct parang lumalakas ako na parang okay, kailangan ko pang mag-improve kasi nabubus yung yung tiwala sa sarili ko na okay, siguro nga kaya ko. Yun. Okay. Ito nakukuha akong tanong palagi to hindi ko naman siya masasagot dahil wala akong alam. Pero puro naman naririnig ko lang sa inyo. Pero ikaw, para sa iyo, minsan ano yung sign na nakulam yung tao? Kasi palaging tanong sa akin yan. Actually, direct parang pag nakukulam, parang wala sa sarili. Okay. Parang magulo yung isip, parang magulo yung trail of thoughts. So sasabihin niya sa akin, ayaw kita kausap, ganun. Kahit kinakausap mo siya na parang malumanay lang na, ano bang nararamdaman mo? Tapos parang hindi sila makikipag-usap talaga. Actually, yung kulam at saka yung parang ginayuma, halos parang parehos yung sign. Okay. Direct ha. Kasi may nagamot na rin ako na nagayuma. Okay. Ano yung kwento? Oo. Ano yung kwento doon? Actually, parang akala ko magpapatarot siya kasi ang kulit no nanay. Pero yung anak yung nagayuma direct ha. Pero parang hindi pa yata nagagayuma that time yung anak niya. Pero naghanap na siya ng manggagamot. And eventually, ako yung nahanap niya. Yun. Tapos yun,
pagkain daw ng manok yung kinain ng anak niya eh. Tapos eventually nagbabago yung ugali. Hanggang sa eventually parang iba na daw yung anak niya, parang lagi na daw sila nag-aaway. Basta yun, matagal-tagal nga lang yung gamutan direct pag ganon kasi ano, parang kailangan ilabas niya yung pagkinain niya eh. Mm. So, sabi ko, sige, yung tubig, may prayers lang ako na ipapagawa sa'yo, ate, pero hindi ito Latina. Alam mo, direct yung paggawa ng holy water. Alam ko lang haluan mo na asin tas dadasalan mo eh. Yun ang alam ko. Oo, yun lang yung ginawa ko doon direct. Tapos sinukan niya sinukan niya yung pagkain. Talaga? Kasi yun yung pinagawa ko lang sa kanya na tubig. Sabi ko dun sa mother na, pina-insensuhan ko lang higaan para just in case umuwi yung anak. Kasi nagtatrabaho pala sa malayong lugar yung anak. So sabi ko, ate, paano mo madadala yung tubig? Dinala niya dun sa trabaho ng anak niya po. Para as in gumaling. Pero yun, siguro mga 3 weeks din. Siguro mga 3 weeks din namin yun. As in, hindi ko talaga pinabayaan yung nanay din na sabi ko, ate, gawin mo lang yung tinuro ko. Gagaling yung anak mo. Gumaling naman siya direct. Yes, kahit hindi siya naniniwala sa ganito direct ha. Oo. Yung babalik ko lang yung tanong ko sa kulang kasi maraming nagtatanong. I mean, nakikita ko sa Discord, minsan nag-message sa akin, minsan nagpo-post sa TikTok. Paano malalaman? Hindi ko sila masagot kasi hindi ko rin. So, actually, direct minsan nararamdaman ko lang na, ito okay. Kasi, hindi, oo. Para sa'yo, yes, mas kaya mong mahulaan. Pero, ang question ko is, kung kagaya namin na wala kaming nakikita, wala kaming clear senses, ano yung indication? Sa tingin mo sa tingin mo, ano yung indication na meron? May daw, Derek kasi may tinanong ako niyan, nurse yung, matagal-tagal ko na siya nagamot, pero nurse siya professionally. Ang tinanong ko siya, ano yung signs na nasabi mo na na basta hindi daw siya makatulog direct. As in, kahit may pasok pa siya ng maaga kinabukasan, direct, aligaga siya sa sarili. Okay. Hindi siya makatulog. Tapos sabi ko, alam mo naman na, di ba, parang medically, hindi naman yung tanggap talaga sa inyo. Alam ko naman po, ganyan. So, tinanong ko rin siya. Tapos, parang, alam mo ba, direct yung kumulam, nurse din. Talaga? Yes. Bakit? Actually, tinanong ko siya kung related. Tapos sabi niya, opo. Parang ewan ko lang direct, ba't ko nasabi, basta nag-uusap lang kami, tapos sinabi ko sa kanya, related sa'yo to. Sabi niya, sabi ko, alam ko po, madam, kasi parang kasama ko po siya sa work kasi nawawalan po ko ng gamit. Okay. Sabi ko, okay. Ninanakawan pa siya? Actually, direct nawalan daw siya ng towel, t-shirt. Kasi direct, pwedeng gamitin niyo sa pangkukulam, may pawis mo. Mas malakas siya direct. Oo. Kaya dapat ingat talaga sa gamit pag gano'n. Oo nga. Oo. So, paano dumarating sa yung information na gano'n? Kunyari, kagaya nun, biglang sinabi mo nga, parang sabi mo kamag-anak mo ba or related sa'yo? Oo. Paano mo dumarating? Direct, may pumapasok lang na information minsan sa sa utak ko. Minsan in text format, minsan in picture format. Okay. Pero minsan, mas inaano yung wording na, related, ganun. Oo. Tatanungin ko siya kung related. Oo daw. Wow. Kawawa naman. Nakakaawa. Ako naawa ko sa... Kasi ganun ko. Actually, direct naman, napagaling naman siya. Yun lang. Mas talaga yung sabi ko talaga, kung kaya mo mag-intento sa loob ng kwarto mo nang hindi alam ng relative mo, gawin mo. Kasi kalapit bahay lang nila direct. As in, parang sabi ko, sige. Nalaman niya bakit? Parang sabi niya, parang inggit daw sa trabaho kasi parang, basta ganun, work-related. Tapos, actually, may iba nang dapat gagamot sa kanya direct, kaso hindi yata tumalaw. So, ako yung pinakiusapan na kasi kumbaga yung kamag-anak niya, kakilala ko rin po kasi sa spiritual. So, parang may nagsabi sa kanya, ilapit mo kay Katlena.
Tapos sabi ko, sige, kausapin ko. Kasi pag may Latin direct, mahirap nang gamutin. Nakita ko kasi parang nilalatinan siya dun sa live. Sabi ko, Saan? Paano sa live? Sorry, hindi, as pa-explain in, nun. as in parang may pinakita kasi sa amin na parang nagla-live yung manggagamot at saka yung ginagamot na hindi niya kasi kasama so online lang din. Tapos sabi ko, okay. Akala ko nga magaling na kasi parang sabi ko, okay, nilalatinan siya. Yes. Kasi actually, direct hindi ako talaga sa Latin. Depende kasi kailangan kasi binabakuran yan and all. Mm-mm. Pero kung walang bakod kasi direct parang salita lang siya Mm-mm. Parang kung wala kasing powers yung bakod mo, wala din. Okay. So, sabi ko bakit hindi umipik? Parang parang ilang minuto pa lang yun, parang pauwi pa lang yun ng bahay ulit yung nurse. Nararamdaman niya na uli yung symptoms. Yes. Sumasakit daw ulo niya. Mm-mm. Yun, para daw may tumutusok daw na kung ano sa ulo. Parang yun yung signs daw na ng nurse. So sabi ko, sige, kausapin ko siya pagka uwi niya ng bahay, tsaka kami mag-usap. Kinausap ko siya direct para alam ko kung kaya ko ba o hindi. Yes. Yun. Sabi ko, sige, kaya to. Okay. Paano mo nalaman? Paano mo na-gauge? Direct wala akong naramdaman na may Latin siya Kasi kapag may Latin, ang hirap magkukontrahan. Okay. Siyempre, may powers din naman yung old prayers. Di ba, direct? Wala kasi. Sabi ko, basta magtitiwala ka lang, te. Huwag mong yung pag sinabi ko mag-insenso ka everyday, mag-insenso ka everyday pagdating niya direct talaga nag-i-insenso siya. Yun, gumaling naman siya direct. Okay. Kasi pinahaluan ko na ng bay leaf yung insenso niya Yes, sabi ko, haluan mo ng mga 4 o 5 bay leaf, di baling marami. Mas okay yun. Kasi for defense din. Oo. May question ako. So, parang sa next part ng story mo, sabi mo na 2019, nag-start ka sa cartomancy and yun nga, playing cards. Yes, direct. Oo. Baka, Kat, sabihin mo kung may sequence kang gustong pagkwento pwede naman sa ganun. Pero binabase ko lang ngayon sa sa email mo. Kasi direct doon, parang nag-start lang ako na nagka-try lang akong manghula talaga kung marami ba akong makita or Paano? Using cards? Using cards lang direct. Parang lang din intuition mo lang din yung gagamitin mo kasi. Okay. May nabasa kasi akong story sa Facebook na yun daw muna yung dapat mo, pag gusto mo maging tarot reader, kailangan dumaan ka muna daw sa cartomancy. Okay. So, sinunod ko lang yung advice. Tapos, ginawa ko lang siya. Tapos, siguro mga 2020, nag-ano na rin talaga. Kasi, may mga tao hindi sila naniniwala sa baraha direct pag baraha lang yan. Oh, yes. Oo. Kasi parang laruan lang daw. So, parang ako, nag-base talaga ako sa pakiramdam ko lang direct na Minsan kasi may mga lumalapit sa akin, tinatanong kung may third party yung mga mister na nila, pero wala naman akong makita. Sabi ko, pagkatiwalaan nyo na lang. Madalas ba yan? Yes, direct. Parang, kadalasan third party yung tinatanong kung meron. Pero, kasi, parang sa akin, parang, bakit sa akin yung tatanungin, manghuhula lang ako. May mali ako masabi, mag-away pa kayo. Kaya parang isa sinasabi ko, ate, pag pwede mo naman kausapin kung busy ba siya sa trabaho lang or kasi nakikita ko dito busy lang siya. Yun. Tapos eventually direct parang na ko na rin na talaga ako sa pagtataro. Ano yun? Kasi Sorry, 2019 pa lang, parang naramdaman ko na rin kasi direct na parang doon talaga sa pagtataro yung path. Yes. Kasi eventually 2019 pa lang nagtatanong na ako kung saan bibili. Gusto ko talaga siya direct. Oo. Kaso hindi ko lang alam saan bibili. Parang hanggang sa nagtanong na ako sa National Bookstore kung meron sila. Iba yung sa akin ni ate. Sorry ka. Tatanong lang naman ako. Pero yung pandemic direct, parang siya. Parang nakakatakot. Pero dun nag-umpisa yung journey ko sa pagtataro Kasi dun ako nakabili. Nung hindi tayo pwede lumabas lahat. Oo. Order ako online. Tapos parang nagising na lang ako isang umaga direct.
may nagsabi sa akin, order ka na ng tarot. Sa isip ko, sinabi ko, wala na itong atrasan na pag bibili ako, ito na yun. Oo. Tapos parang alam ko, parang ginagayad ako ng lolo ko na, sige na. Kasi parang tinanong ko sa kanya, bibili akong tarot cards. Sabihin mo sa akin kung gawa ko ng sign na okay lang. Oo. Tapos 3 years, direct yung hinintay kong sign. Okay. 3 taon. Tapos sinabi ko, Okay lang naman. tapos binigay naman yung direct yung gusto kong Tapos parang sabi ko, okay na ako kahit di ko kilala kung sino yung makakatuluyan ko. Bahala ka na doon. Basta ito yung gusto ko. Kasi yung paggagamot, di ko yun gusto. Pero dahil andyan na yan, sige, go. Okay. Pero yung nauna yung paggagamot bago tarot. Tama. Yes, nauna talaga direct. Nauna siya. Kahit ayoko siya direct pero wala akong choice. Pag andyan na, talagang, Kaya sabi ko, sabi ko, Lo, ito talaga gusto ko to. Pagbigyan mo ako dito. Parang, kahit yung love life ko, bahala ka na kung kanino mo ako ibigay. Basta, ito gusto ko. I mean, direct, parang, nung mahawakan ko kasi yung una kong card, iba, parang naramdaman ko may kuryente sa mga palad ko na hindi nakakatakot Parang binubuo ka niya. Parang binuo niya ako. Parang ito yung kulang. Tapos, parang, kasi nga, bago pa dumating yung cards ko, direct inaaral ko na, tapos inaantok ako. Tapos nung andyan na, hindi na ako inaantok. Parang gising na gising. Pampagising pala, no? Hindi. Actually, yung sinasabi ng iba na parang na may energies daw yung tarot. Totoo naman, direct, na energies talaga siya buhay. Okay. Depende na lang yan sa kakayahan nung humahawak. Yung iba ko kasing kakilala din na nag-aaral ng tarot, parang yung Light Seers direct na tarot deck na pinakamagaan. Kasi doon ako nag-umpisa sa Light Seers na tarot deck po. Kasi para sa akin siya yung nung nagtitingin-tingin ako sa online, siya talaga yung parang kunin mo ako. So ako siya direct. Napakagaan niya, hindi ako as in yung natulog ako ng napakatagal na oras. Hindi siya ganun. Parang siya, parang nag-sync kami agad direct. Hindi ako nahirapan gamitin siya pang reading ng ibang tao. Kasi lahat ng naging kliyente ko sa gamutan, parang unti-unti binabasahan ko sila ng Yes. Kasi ganun daw direct magpa-practice nun, magbabasa ka na ng ibang tao Hindi mo na siya, kaya hindi ako masyado naging talaga Google based. Parang ginamit ko talaga yung intuition ko rin. Kaya sabi ko, sige na, go na, kahit di ako. Pero everyday kasi direct ginagawa ko. So parang, hindi ko kailangan kabisaduhin. Okay, oo. Meron ka ba parang mga kasi tinatanong ko yun sa mga tarot reader, meron ka bang parang ritual, di mo ritual, pero anong sistema mo before and after reading? Actually, nung nag-start ako direct, lagi ako may white candle. Okay. Na naka-ready. Para kung may mabigat na energies, or basta may white candle. And eventually, nawala na yung white candle, nabalitan ng violet na candle. Okay. Tapos, bago mag-start na, nag-pray ako, direct, gano'n. Okay. Kasi hindi naman porkit nagtatarot ka, masama ka na. Oo. Iniisip kasi may ibang tao yan na, pag nagtatarot ka na, hindi ka na, hindi Mala ka sa na, demonyo ka daw pag gano'n. Oo, gano'n, parang hindi, direct totoo yun. Sabi yun talaga na alam ko naman. Parang evil ka ba, demon ka ba, gano'n. Pero again, ako sa akin lang, sa ganyang aspect sa akin, kasi again, may nakakausap naman akong iba na ganyan yung paniwala. Kahit may experiences sila. I think 3 weeks ago or something. Sabi niya, kung ayaw niyong ma-possess, maganyan, huwag kayong magtaro, huwag kayong maganyan. So ako parang, kinlir ko sa kanya. Sabi ko, sa paniniwala mo, ganyan. Sabi niya, oo, ganon. So, meron kasi, for others kasi, di ba? To be safe. Pero kasi direct kung pinik-cleanse mo naman yung yung energies mo and direct, hindi ka rin naman masasapian. Oo or naman. kung alam mo namang, actually, may hindi ako ginagawa na na ayoko nagtataro ako ng patay. Okay. Oo. Kasi ang bigat direct Yes. I mean, one time para may client ako na hindi niya sinasabi sa akin na patay na pala yung itataro ko. Talaga? Sabi ko, patay na ba to? Kasi labas si judgment. Oo. Sabi ko, opo.
Eh, ate, sana sinabi mo para nakapagkandila. Kasi gano'n po yung ginagawa ko direct. Kung hindi talaga maiiwasan, nagsisindi ako ng white candle for their light. Hindi para sa akin. Yes. Kasi kumbaga, i-channel ko yung souls nila eh. Oo. So malay ko kung ma-retain sila dun sa cards ko, ay, Yes. okay lang. Kasi pwede ko naman siya i-cleanse direct. Pwede ko naman Oo. siya hindi gamitin ng ilang weeks. Kasi marami din naman akong cards direct. Yun lang. Ayoko rin talaga nag-channel ng gano'n hanggat maaari. Kasi wala ka nang pwede baguhin dun eh. Wala nang change kasi wala na nga sila eh. Yes, totoo. Pero may balik ko lang dun sa ibang nagsasabi na gano'n. Again, ako, I respect na yun yung opinion nila. 'Di ba? Hindi mo naman matatanggal yun na yun yung paniniwala direct. nila, 'di ba? So, Yes, direct. pero I think kasi concern ng iba rin yun, which I understand, is because may iba hindi rin naman talaga nag-cleanse. Or parang hindi Yes, nila alam direct. yung Totoo. proper way, 'di ba? So, Totoo. mas mabuti talaga medyo aralin nyo rin bago nyo pasukan. Kasi may iba, I'm Yes. sure, may ibang I'm sure may narinig na kwento na ganyan eh, di ba? Sige, go lang. Actually, direct parang maswerte rin kasi ako nung nagsa-start ako sa spiritual journey ko. May mga nagturo na sa akin how to proper cleanse. Ano yung Bili proper? ka ng- Sige. For you, Actually, parang pinag-i-insenso nila ako kunyari sobrang bigat ng reading. So bago ako matulog, talagang nag-cleanse ako ng insenso. Kahit yung Chinese incense lang direct. Yes. Iaano ko siya sa katawan ko. Ipaikot-ikot mo. Oo. Yes. Oo, kasi parang iba rin kapag matutulog ka ng mabigat. And sinusunod ko kasi yung sarili ko na selenite 1 direct. Kaya magaan talaga. Okay. Di ba wala ka naman nararamdaman direct na mabigat? Manhid naman ako, Kat eh. Wala akong nararamdaman. Pero gets ko nga, oo. Amoy insenso ka lang pag higa mo, no? Ganun lang. Actually, titisin ko na lang yung direct kesa naman mabigat Yes. yung Oo nga, totoo naman. Titisin ko na lang direct yan. Parang bukas ko na pupulimahin yung amoy ko. Yung Basta amoy, oo. makakatulog ako. Parang, at saka parang yung parents ko rin kasi direct. Yung mom ko, di naman siya naniniwala talaga. Okay. Pero parang naramdaman ko na lang na yung, parang unti-unti, nagtitiwala siya na siguro nga oo. Hindi nga masama yung ginagawa niya. Parang Katoliko unti-unti na mama mo? Yes, Catholic kami direct. Okay. Oo. Hindi ako devotee, pero I still go to church. Yes. Hindi nga lang madalas. Pero lagi kasi yung sinasabi ko kay mother na, ma, nagdadasal naman ako. Oo nga. Oo At naman. saka palagi po pag nagdadasal ako direct, lagi ko sinasabi kay God na, total po, gusto niyo po ako nandito, so gabayan niyo po ako. Paano ko po i-guide yung mga tao para mapalapit sa inyo. May iba ka pang ginagawa to cleanse before you read or after you read? Actually, pag bago ako maligo direct, parang tinakausap ko yung tubig na, pwede ba linisin mo yung yung impurities ko. Yes. Bago ako mag-start ng halimbawa, direct, alam ko mabigat yung babasahan ko. Hindi muna ako maliligo niyan. Tatapusin ko muna yung mabigat na i-reading. Tsaka ako maliligo. Oo. Kasi yung water, rin siya may cleansing properties din eh. Yes, oo. Sometimes, nagsusalt bath ako direct bago ako mag-reading ulit. Pag alam ko mabigat, yun, parang may asin yung tubig ko. Pero yun yung na lang, direct manlaw na lang yun kasi mahirap maasinan yung buhok ko, mamalagkit. Oo naman. Parang yun yung tinuruan nito. At saka may mga meditation din kasi direct na yung mga may tunog-tunog ng parang mga bells. Nakaka-cleanse din siya. Parang nakakalakas din siya ng energies. Yes, oo. Yun yung turo lang sa akin na makakilala ko rin spiritual before. Kahit di na kami magkakasama, parang ang laki pa rin impart na tinuro nun. Pwede naman talaga direct yung mga tunog na nakaka-cleanse diba? Talaga ng Oo, yung mga tunog lang direct. Minsan nga Pero sabi ko nga, minsan kasi direct, pag ganun katindi rin yung araw-araw mo siya ginagawa, parang yung yung energies mo lumalakas. Parang minsan parang hindi ko rin makontrol. Sabi ko, titigil ka muna, baka mamaya iba na yung panaginip ko mamaya. So, nananaginip ka pa rin ngayon? Madalas ka pa rin managinip? Actually, direct, minsan, pag may mga kakilala ako na
Actually, tingin ko yung dreams ko minsan parang vision na rin siya. Hindi na nga lang sa vision dinadaan directly nagising ako Minsan tulog. So, sabi ko, ay, tapos nung pinento ko siya sa friend ko, sabi ko, huwag ka maingay dun sa kakilala natin na sinabi ko sa'yo yun Pero sinabi pa rin niya dun sa kakilala natin. Ano ba yung friend na yan? Chismoso. Sinabi ko kasi sa kanya pero sabi ko, ay, okay na lang din para at least may warning na rin yung friend ko na na ganon. Ano siya, disgrasya ang na mo or something else? Yes, direct, parang ganon. Pero makakaligtas naman sila, yun lang. Talagang parang last minute na parang ganon. Oo, yes. Pero kasi mangyayari kasi siya direct Hindi pa siya nangyayari. So mangyayari pa lang siya direct. So sabi ko, ingat ka na lang Parang ganon na lang yung sinabi ko dun sa friend ko na minsan kasi iniwasan ko siyang makausap kasi baka mamaya may ma-vision ako. Oo. Baka di ko mapigilan yung sarili ko magsalita. Masasabi mo, oo. Yes, kasi turo sa akin ng lolo ko before, kahit sa mind ko lang sinabi na minsan, may mga bagay na mangyayari at wala ka dapat gawin kasi kapag nakialam ka sa gusto ng itaas, baka buhay mo yung mabago. So, yung sinabi na yun ng lolo ko, direct, tinandaan ko yun. Lahat naman na sinasabi niya, tinatandaan ko naman. Basta pag nagpapaano siya sa dreams ko. Yes. Actually, may backtrack akong question. Kanina ko pa iniisip. Tinatiming ko lang na itanong. Hindi ba naging weird para sa'yo na minsan yung jowa mo, sinasabihan ng lolo mo? Actually, ang weird na talaga noong una. Pero parang, ang sa akin kasi directly ko naman siya nakasama So kahit anong paraan na makasama ko siya, okay lang. Okay, oo. So parang tinanggap ko na siya direct gets. na parang way niya yun ng paglalambing sa akin kasi hindi naman yun nagawa. Dahil nung pinanganak ako direct, wala na siya. Oo, totoo. Kasi nung namatay yung lolo ko po, my dad is only 7 years old. Wow! Oo, ganun. Yes. Taga-Aklan rin si lolo mo? Actually, si lolo taga-Aklan talaga siya po. And yung lola ko rin naman po, taga-Aklan din. Kaso si lola, magkaiba silang bayan. Si lolo sa Malay, siya sa New Washington. Sa Aklan din po, parang ibang nga lang. Kaya parang may mga kwentong aswang din si lola, pero hindi ko kasi, hindi ko masyadong pero may mga kwentong aswang siya nung habang lumalaki ako. Tapos ngayon, parang sinasabi niya baka may aswang. Sabi ko, iba naman yun. Siyempre, direct iba na yung kamulatan ko. Parang mararamdaman ko siya kung meron. Okay. So, wait. So, the fact na sinabi mong mararamdaman mo kung meron, so nakaramdam ka na meron? Kasi direct one time, parang, lang pa parang, hindi pa to pandemic time. Mga 2018, 2019, buntis yung girlfriend ng pinsan ko. Tapos, minsan may nakikita daw siya malaking pusa. Sobrang laki daw. Tapos, hindi syempre pinabayaan niya. Tapos kinabukasan, parang sabi niya, ate, dito ka matulog sa bahay. Kasi malapit lang yung bahay nila dito. Tsaka yung bahay namin. Parang magkadikit lang direct. Tapos ang dali ko lang pumunta. Tapos nung gabing yun, walang pusang dumating. So parang ramdam din ako ng pusang direct. Sabi ko, ay, walang pusa. Oo. Kasi parang, siguro naramdaman din niya na ina-anticipate ko siya. Oo. Kaya ang sabi ko dun sa girlfriend ng pinsan ko, tawagin mo na lang ako pag andyan siya. Okay. Pag ako, parang alam niya kasi, direct parang yun yung naisip ko. Kasi, halimbawa wala ako, hindi niya ako susunduin. Meron daw, ang laki daw. Okay. So sabi ko, gusto ko rin kasi, direct, hindi pa ako nakakita talaga ng aswang. Oo. Gusto mo makakita? Gusto ko talaga. Ayan, calling sa mga nasa Aklan na aswang. Joke lang. Ay, wag direct. Hindi, direct. Parang sinasabi ko lang naman na kung andyan siya, direct, pagkakataon ko na. Para to say is to believe. Ayan, guys, Joke lang. Hindi naman direct. Joke lang. Parang sabi ko kasi, parang niloko ko nga siya. Naniniwala ka pa ba doon? Parang niloko ko siya direct kasi hindi pa ako nakakita Pero yung mga ghost direct yan, nakakaramdam ako niyan, alam ko. Pag meron. Kasi one time may nangyayaring ganyan sa akin sa hospital. Okay. Sige, sa elevator direct. As in,
Kasi second floor lang naman, nag-elevator ako, tapos ground floor na yung, dapat saglit lang yung direct. Nagulat Yes. ako, ba't tumaas siya? Kasi Okay. nakarating kami sa pinakataas. Okay. So, tapos hindi ko siya tinitingnan. Parang hinahayaan ko lang, nakatingin lang ako doon sa pinakataas. Kung bala ka dyan, bababa ka rin. Kung sino ka man, bababa ka rin. Mm-mm. Tapos nagugulat yung nurse. Parang tinanong niya ako, ba't ako nakarating? Kasi hindi ako nasasalita. Bakit ka naka? Ba't daw ako nakarating sa taas? Okay. Eh, hindi naman dapat, kasi parang hindi siya dapat pupuntahan talaga ng hindi, na halimbawa, visitor ka lang, gano'n. Yes, oo. Eh, nakarating ako doon direct. Okay, okay. Tapos sabi ko ewan ko po, tumaas siya eh. Oh. Tapos parang tumawa yung nurse, so alam niya na. Oo. Tapos sinabi ko lang, tumaas siya eh. Eh, hindi ko naman siya pinipindot pataas direct, pababa talaga yung pindot ko. Tapos nung umakyat siya, pinindot ko yung pababa. Nung pinabayaan ko muna siya, umakyat siya na umakyat. Oo, correct. Sabi ko, bahala ka dyan. Parang, kahit takutin mo ko, hindi ako magpapaano na nararamdaman kita. Yes. Pero ramdam ko siya direct. Kasi direct kahit sabihin mo naman na nag-aano rin kasi ako ng mga stories na pag the more ka na natakot, mas aanuin kasi nila ikaw eh. Pero susundan ka pa Mm-mm. and all. Eh, ayoko naman ng ganun direct. Oo Okay naman. na ako na nakakaramdam ako, pero yung susundan mo pa ako, wag na. Oo naman. Meron ka na bang kakaibang experience sa sa habang nagbabasa ka, nagtataro ka? Meaning habang binabasang parang hindi na to yung usual na jowa-jowa o ano. Ay, oo, direct. Nung may nagtanong sa akin kung gifted ba siya, kung may Okay. ability ba siya. Mm-mm. Tapos sabi ko, bakit hindi ka sure kung meron? Kasi mararamdaman mo naman yan, di mo naman kailangan itanong sa cards. I mean, pipilit. Tapos? Kasi ako direct nung nag-uumpisa ako, parang nararamdaman ko, parang nakikita ko sa yung mga bantay ko in silhouette forms habang nakapikit ako. So, alam kong hindi talaga, parang alam kong hindi ako parang alam ko na hindi ako normal. Yung normal sa akin, iba. Parang yun pala. Marami kasi nagda-doubt. And I think it's okay naman na nagda-doubt ka. Kasi parang, totoo ba to? Totoo ba tong nararamdaman ko? Totoo ba to na Tapos nakikita sinagot ko? ko siya direct na wag mong i-doubt yung sarili mo kasi the more na dinadoubt mo, baka sabihin sa'yo ng gabay mo, ay bahala ka na. Baka hindi ka nila i-save. Kasi di ba parang, di ba kaya ka sila gabay is to guide. Parang to guide, to protect. Oo. Eh marami na rin kasi nangyari sa akin before direct na akala ko yung nasagi ako ng gulong ng bike pero hindi masakit. Okay. Hindi ko talaga naramdaman direct pero sumagi talaga siya kasi kita ko eh. Oo. Nagulungan niya yung paa ko pero hindi ko ramdam direct. Oo. Kaya parang sabi ko if you need help, if you need advice, just text me, ganun. Just call me, just chat me. Oo. Bibigay ko yung advice. Ganun na lang yung ginagawa ko direct sa mga kliyente ko na hindi nila alam paano tatanggapin. Okay. Kasi totoo naman direct talaga naman nakakasira ng ulo. Pero kasi kailangan acceptance talaga direct. Mm-mm. Kasi ako in-accept ko na lang siya na ganito ko eh. Ito yung normal ko eh. Mm-mm. So baka pag hindi na ako nakakaramdam, baka ako naman yung magtaka. Oo. Kaya minsan actually direct may cerebral palsy ako. So lagi talaga ako minsan sa hospital dahil nagpapa-therapy. Yes. So minsan di maiwasan, nagkwentuhan sila ng ganon. Okay. Tapos parang sinasabi ko na lang sa mga interns na, uy, tama na yan. Oo. Sabi ko, talaga, ginaganon ko naman minsan pag medyo maaga-aga pa direct. Pero pag yung hapon-hapon na, ayoko naman direct na yung usapan. Sabi ko, meron palang nagpaparamdam na ganon. Tapos minsan niloloko ko ng ibang ate, paano kung hinigaan na ng bata yung hinigaan? Oo. Tapos sabi ko, wala. Bakit? Paano mo nasabi? Secret. Ganito na lang direct. Na Kasi, alam mo na. Oo. Syempre may presence direct kapag may nahiga na doon nakakaiba eh. May presence siya. May iniiwan silang imprint direct eh. Oo. Oo, kasi napatunayan ko yan direct. One time nanood ako ng isang documentary about sa sikat na bahay ito sa Baguio eh. Okay. Oo, lakas ng loob ko direct. Nanood ako ng madaling araw.
Okay. Oo, sabi ko, bahala na pag may nagparamdam. Tingin ko, direct parang naramdaman niya yung ano ko. Kasi parang nagparamdam siya. Tapos parang dinedda ko na lang. Okay. Oo, sabi ko, bahala na, may kasama naman akong aso. So, pag tumahal yung aso, may kasama kami. Eh, mag-isa lang ako nun sa bahay. Dito Okay. sa bahay namin, direct, mag-isa lang ako nun. Tapos patay lahat ng ilaw. As in, ganun ako katapang na ano. Minsan gusto ko patay yung ilaw direct pag ano. Challenge, ah. Sabi ko, ay, minsan ganun ako direct sa sarili ko. Yung parang, ano, parang iniisip ko, pwedeng gawin ko pa rin yung mga ginagawa ng normal na ano, na tao, Oo. na pwedeng manood ng ganun. Pero pag direct yung mga mabibigat na scene, parang hindi ko kaya. Parang ano, halimbawa yung mga may lumang gamit, ganun. Hindi ko siya kaya panoorin kasi parang emotions, Oo, nararamdaman ko. dumarating sa'yo. Oo, Oo. yun. Parang hindi ko kaya. Pero yung mga kagaya nung sa sikat na, ano, na bahay dun sa Baguio, na, pero direct na puntahan namin, hindi naman napuntahan, pero nakita ko siya in the flesh direct nung nagpunta ako ng Baguio with the Okay. client. Tapos sabi nung kliyente ko, huwag mong picturean. Hindi ko na napicturean direct. Sana pipicturean ko. Kasi for the memories. Kasi hindi naman ako nakapagka-picture dun sa may gate. Kasi nadaanan lang namin siya. Sabi ko, ay sayang. Pero at least, Anong naramdaman mo? mabigat lang yung presensya direct ng bahay. Sobra. Oo. Kaya nga nagtaka ako, naging restaurant na siya ngayon. Eh, baka yun nga, parang binabago nila yung energy. Tingin ko lang. Kaya nagulat ako direct, bakit ginawang kainan? Para mas masaya siguro, di ba? Baka ganun. Pero hindi ako kakain doon direct. Mahirap na, bigat na Ayaw yung mo? energies. Pwede naman. Hindi, tsaka medyo mahal daw. Yun na Oo, balitaan mahal ko. nga. Medyo mahal daw. Mahal nga direct kasi may kliyente akong taga doon. Tapos sana sabi niya, ate, kakain ka ba sa ganun? Sabi ko, hindi. Kasi baka mamaya, hindi na mag-enjoy ako. Hindi. Oo. Baka may sumama. Baka may sumama sa dinner. Di ba? Actually, direct, parang dream namin siya ng mga friends ko na mapuntahan noon. Yung house na yon. Okay. Tapos sabi ko, eto na yung nadadaanan ko na siya, parang, ay, at least. Tapos may one time pa na nangyari nung habang nasa Baguio kami, morning na to, tulog pa yung mga kasama ko. Kunin ko na yung damit ko, punta ko sa kwarto. Akala ko, tinawag ako nung friend ko. Okay. Paglingon ko, tulog siya. Sabi ko, sino yun? Tapos ginawa ko direct. Ginawa ko yung damit ko pa rin. Okay. Binuksan ko yung TV. Pero hindi ko nilakasan na sobrang lakas direct na magigising yung mga kasama ko. Yes. Enough lang para marinig ko hanggang sa CR. Oo. Sabi ko, kung sino man siya, bala siya. Kasi parang tinatawag niya ako through my mind. Okay. Kasi hindi ko siya hinayaang gawin yun. Kaya nga, bahala ka. Parang, kasi ang turo ng lolo ko, pag ganon, pag ka magra-rattle, pakita mong parang parang kinakabahan ka pero tuloy ka lang kung ano yung Yes. gagawin mo. Oo. Presence of mind, yung turo niya sa akin lagi. I think So yun, nag-work yun. Oo. yung presence of mind ko direct, nag-work naman. Ayun. Yun pala, hindi lang ako yung nakaramdam ng ganon. Tapos pinag-usapan namin siya nung wala na kami dun sa lugar. Okay. Kahit yung kasama ko pala, pala siya, naramdaman din niya pala yon na mabigat. Sabi ko, hindi ko naramdaman na mabigat. Pero ang kinainis ko doon, parang tinatawag niya ako at the morning. Eh, gising ka na daw eh. Huwag naman ganun direct. Ako lang talaga. Tapos yung parents pa layo, nasa Baguio. At dito sila sa Cavite. Hindi ko naman, sabi mo, hindi. Kasi parang sa akin direct, yun eh. Yung, sabi ko, at least, pwede ko pa rin ulitin yung Baguio experience, pero magsasama na ako na maraming kasama. Hindi kami 3 lang. Oo naman. Oo, kasi para sa akin. Pero, at least yung mga experience na yun, direct, hindi ko naman matatawaran yun na at least hindi ko yun sinadya, parang kusa lang. Kusa nangyari. Totoo naman. Yes. Naman. Oo. Kasi parang the more mo sila hinahanap, parang wala. So, kailangan din nyo talaga sila hanapin. Mabubulaga ka na lang. Parang ganun direct. Kasi, parang the more na parang ina-anticipate mo na meron, parang dun talaga, parang dun ka talaga mabubulaga na parang, ay wala.
So, wag mo na lang talaga anuhin. Parang, kaya minsan pag pinag-uusapan niya ng, like ako, nanonood pa rin naman ako ng horrors and yung mga documentaries sa ganyan. Tapos minsan tinatanong ako ng kapatid ko kung totoo ba yun ay hindi. Mm. Tapos parang sinasabi ko lang sa kanya na mas nakakatakot yung effect sa TV kaysa sa totoong buhay na nakakakita ka ng ganon. Sabi ko, syempre, exage na yun sa TV. Mm. Sabi ko, syempre, may effects na yan. Sa natural, iba yun, no? Pero para kung isasama mo ako dun sa mga lugar na yun, hindi ako sasama. Pero manonood ako. Oo. Sabi niya, humanap ka ng jowa kat na maiintindihan yung gift mo. Isa pa yun. Isa pang mahirap eh, no? Actually, direct, may jowa naman ako. Naiintindihan naman niya yung gift ko. Okay. Swerte ko. Kasi gifted din siya. May third eye din siya direct. So, naiintindihan niya talaga. And minsan, parang swerte ko na rin kasi pag ang dami ko rin kliyente, hindi ko siya nakakausap madalas. Yes, oo. Kasi pag tumatawag siya, sagutin ko saglit, tapos sasabihin ko, ay may kliyente pa. Ngayon, sinabi ko sa kanya na ngayon, may interview ako sa ganyan, tapos hindi niya alam yung podcast. Para marinig na siya kung nakakaramdam rin naman siya. Di ba? Pag na ano to direct, ano ko sa kanya, paparinig ko. Sige. Ay, sige, bago tayo mag-end, baka gusto mo silang i-direct. Saan ka ba nila mahahanap? Kung gusto nila magpa-read or magpagamot? Actually, kung gusto nila magpatarot, pwede naman i-ano nila, Katlena Discon, direct. Okay. Hindi mo kailangan i-ano yun kasi hindi naman yung ano ko. Okay, sige. Gets. So, pwede send mo sa akin yung link niya na kung saan sige, yan. send ko sa iyo yung link direct ng FB ko po. Yun. So, paano rin? Pagamot rin doon? Pwede direct kasi isang na lang naman direct. Hindi ko na inano. Hindi ko na ginawa ng marami pang page. Kasi ganun din naman. Minsan magkapatarot pero ang ending, gamutan. Di ba? Combo pala yun. Nangyayari siya direct. Hindi siya biro, pero nangyayari siya. Ay, baka gusto mo kwentuhan ng isang ganun. Paano nangyari na nagpa-reading lang? Ano yung gusto niya pa-reading tapos bigla naging gamutan na? Parang gusto lang niyang ipa-reading is parang yung future. Tapos parang kasi may kasama ako na pag tinarot ko siya. Tapos nakikita sa palad niya na may something. Tapos sinasabihan ako nung kaibigan ko na nagbabasa ng palad na Kat, may to. Okay, oo. Yun. So eventually, parang sinasabi niya na rin kasi marami siya kliyente direct na sa akin niya binigay Okay. na napagaling. Oo. Abroad pa to direct ha. Yung Yes, oo. ibang kliyente na hindi talaga personally na makakapunta kasi abroad. Pero yung mga ganun kasi, may ginamot ako direct na hindi ko naman siya tinawas. Pero ang ginawa ko na lang, sinindihan ko na lang siya ng black candle kasi para mawala kasi marami nang gumawa sa kanya direct na, kasi parang gusto niya magpagayuma. Parang hindi yata umepekto. So parang ending, hindi siya nagbayad. Ang ginawa nung nanggagayuma, kinulam siya direct. Talaga? Yes. Oh my, okay. So parang yung sabi niya, sis, mahirap to baka kaya mo lang. Sabi ko, sige, hiningi ko naman yung full name direct. Parang yun. Inukitan ko yung kandila ng itim. Pero yung black candle na yung direct, puti yung sinulid no na. Okay. Hindi yung itim na ginagamit sa witchcraft ha. Magkaiba kasi yun Yung puting kandila, yung puting sinulid kasi sa itim na kandila, pwede siya gamitin pang cleansing. Yun din direct. Pag mabigat yung kwarto, pwede kang magsindi ng black candle. Basta puti yung sinulid. Wag lang yung black. Kasi yung black ginagamit sa witchcraft yung direct. Oo, iba nga naman yun. Kasi yung black candle na talaga, yung puti ang sinulid, pwede siya pang cleanse ng bigat. So pag sobrang bigat ng reading ko at ayoko mag-insenso, black candle lang sinisindihan ko direct. Tapos pauubusin ko lang siya, ay cleanse na rin. Okay. Oo. Tapos minsan black salt direct. Yun, may para black saan? salt ako. Pang-cleanse din siya, direct, black salt. Pang-cleanse din siya ng paligid. Paano mo siya, sinasabi mo siya, gano'n? Hindi direct parang nilalagay ko lang siya sa isang lagayan. Tapos hinahayaan ko lang siya doon. Tapos pag nag-lighten na siya ng color, tsaka ko na siya parang makalat kasi siya isaboy direct. Parang masyadong pino yung black. Correct. So mahirap. So nilalagay ko na lang siya sa isang lagayan. Na doon ko talaga nilalagay yung mga
Kasi yung black salt pang cleansing din eh. Okay. Hindi ko pa narinig yan. Paano mo dinidispose? Kasi may iba-ibang paraan ng pag-dispose ng salt. Actually, May direct used na. parang ang ginagawa ko, inaanoan ko siya ng tubig. Tapos dun sa may kanal dito sa may akin, hindi ko siya Oo. tinatapon sa may tubig. Yes, Hindi ko oo. talaga siya tinatapon sa basurahan. Hindi. Oo. Yan rin kasi yung narinig ko sa iba. Pag dinispose mo din yung salt na, kumbaga naka-absorb na ng Negative. negativity, di ba? Dinidispose mo siya dapat through running water. So yun nga, Yes, di ba? Sa direct. kanal. Parang kailangan may kanal, tapos parang aanuhan mo siya ng tubig na tuloy-tuloy. Yes, Para oo. diretso, na siya. Ganun ko siya dinidispose. Para hindi mag-stick. Oo. So yan. Maganda nga yun. Actually, itong bahay naman na tinitira namin direct, so far naman, magaan siya. So parang hindi ako nahirapan dito mag-reading. Okay. Hindi talaga eh. Kasi sabi ko nga sa mami, parang ayoko na mabigat na bahay, Oo. Kasi syempre, pag mabigat, parang mahirap pagkakontrahan. Pero hindi ganun yung nangyari. Parang magaan lang siya direct eh. Ideal naman. Oo. Yes, direct. Kasi pag hindi, parang ang hirap. Parang wala akong choice kung hindi. Parang hanap na lang ako ng sarili kong lugar. Tapos Oo. At saka may mga puno rin kasi dito sa may yun, lahat ng bahay na tinirhan namin direct, lahat may tumutubong bayabas na hindi tinanema, parang pusa. Yes, oo. Alam mo ba bayabas, Oo, parang- pwedeng pang ano rin? Pang-usok? Oo, alam mo May ba? kilala ko ginagamit yung pang-usok eh. Kesa sage, kesa ano pa Pwede iba? pala direct? Palo Santo, yes. Parang Dry bayabas leaves. kaya nagulat ako. Sabi ko ba, kasi yung una naming tinirahan nung since bata ako, hindi na kami doon nakatira eh. Okay. So iba na yung tinitira namin ngayon. Dati kasi meron din doon, tumubo rin lang. Hindi talaga tinanim. Kusa lang. Mm-mm. Tapos namumunga siya na ang sarap pang bunga niya. Sabi ko, may nag-aalaga dito. So, I guess yun. Pwede mo siyang gamitin pang ano. So, may kilala ako, bumibili pa sa Talaga? Shopee ng dried bayabas leaves kasi wala sila sa kanila. So, yun ginagamit niya pang ritual niya. Yun yung Pang-linis. pang cleanse niya. Cleanse direct. kasama sa Imbis na pag-cleanse. Palo Santo. Ay, Kaysa Palo Santo, yes. Oo. Kasi So, sabi niya, pwede pala siya. local. Yan, local talaga. So, ang bango nun direct kasi may amoy yung bayabas. Kasi mabango siya eh. Yes. Kat, may pahabol na question. Sige po, ano po yun? Paano po yung cleansing with candle? O baka gusto mo share yun? May question si Liam. Paano po mag-cleansing with candle? Basta po ang ginagawa ko lang po, magsisindi ako ng black candle. Tapos lahat ng intentions, sinasabi ko na doon, lahat ng bigat, parang inaano ko na. Para rin po pag-manifest. Parang ganun din po. Tapos pinapabayaan mo maubos siya. Tama ba? Pinababayaan ko na po siyang maubos. Tapos kinabukasan ko na po tatanggalin yung nun. Yung Kasi mas natunaw. madali po siya eh. Opo, mas madali kasi siya pag candle kaysa po mag-i-insenso ka pa kasi mausok. At least yung candle, isang usok na lang yun. Tsaka effective naman siya direct kasi sa dami ng sinindihan ko ng black candle. Yes. Yung mabibigat nilang problema, parang nawawala. Parang gumagaan daw. Nakakatulog na sila. Saan banda Sabi mo daw ko, nilalagay yung candle? Sa room? sa altar ko direct. Kasi may okay. altar dito sa kwarto ko eh. Okay. Doon sa altar ko siya sinisindihan. Okay. So, hindi siya Oo, sa tapat kasi- mo. Kunyari, nagtataro read ka via Zoom or something. Iba yung pwesto siya, parang gano'n. So, Hindi siya nakapesto sa pesto ko talaga direct kasi delikado. Baka matabig yung pandila, masunog yung correct. tarot. Oo. Correct. So, hindi. Sa altar ko siya direct sinisindihan pag Okay. magsisindi ako. Okay. So, kung saan nakalagay yung ng mga santo ng nanay ko, doon siya nakalagay. Kasi dito na rin nilagay ni mother yung mga santo niya eh. So, ako na yung ako na yung nag-iingat doon sa santo niya. Oo naman. Baka magalit sa'yo, di ba? Oo. Ako na nag-iingat. May question si Z naman. Paano po pag nasa labas ka or ibang house? Paano, I guess pag may candle ka or mag-cleanse ka through candle, saan mo ilalagay or itatapat? Actually, direct, kapag umaalis ako, hindi ako nagpapawala ng crystals. So Crystals sa pa yung dala ko. Oo. Ano siya, selenite at saka yung black tourmaline. Yes. Siya.
Yun talaga. Tandem. Kasi hindi Oo. ako pwede magsindi sa ibang bahay, nakakatakot. Hindi Oo. naman sila naniniwala. Oo nga. Kasi may mga times direct na kailangan kong mag-reading sa labas. Like, halimbawa na-invite ako ng client sa isang coffee shop, so nagdadala na lang ako ng crystals. Okay. Yung selenite, hindi ako nagpapawala talaga, tsaka yung black tourmaline. Oo. So Yun anong talaga. ginagawa mo pag alis na ng kliyente, doon ka na nag-cleanse, kumbaga? Oo, direct. Parang hinahawakan ko na lang talaga silang dalawa. Yes, oo. Oo. Oo, hawak ko na lang talaga. Tapos parang magkapalipas muna ako bago ako umuwi. Yes. Pag minsan kasi sa coffee shop, ganun. Yeah, Or oo minsan sa kainan. Oo. Oo. Effective naman siya direct, yung black tourmaline. Nakakakaano naman siya. Tsaka Feel ko yung naman, feel ko selenite naman. kasi pang cleanse talaga siya ng cards. At saka nakakapagpa-cleanse din yata siya ng kwarto rin. Kasi yun din ang ng selenite. Depende yata sa laki. Kasi yung akin, bumili na ako nung maliliit lang. May malaki ako, may maliit. Yung maliit, pwede ko baunin kahit saan. Yes, Nilalagay ko oo. lang sa bag ko. So, meron. Tsaka may ano rin ako direct, yung San Benito. Hindi ako Oo. nagpapawasan sa suot ko. Suot mo siya? Oo. Yes, lagi. Tapos may rin, Silent Night 1 din ako nakasuot sa katawan ko direct. Para, Talaga? oo. Sigurista ka. Ganun ako direct. Parang naisip ko, susuotin ko na lang. Tapos hindi ko naman siya binabasa kasi bawal din naman basain. Yes, bawal rin mabasa. Parang gypsum kasi. Bawal din basain kasi yung San Benito. So, pinagsasama ko siya sa isang, kwintas. Yung Silent Night 1, tsaka yung San Benito, para for protection. Kasi one time direct, parang uminit yan San Benito ko na pinuntahan kami, parang nagulat ako, ba't siya uminit? Tapos, pagpunta namin doon sa lugar na yun, parang naputol yung kwintas ko. Buti na nakuha ko siya, hindi siya nawala. Naputol siya talaga. Grabe, Tapos no? sinay ko lang- Anong basa mo doon? Marami ako narinig na kwento na puputol yung kanilang San Benito eh. Yung kwintas na San Benito. As in, naputol lang siya direct. Pero buti na lang, pagkaputol, naramdaman ko parang nawala siya sa katawan ko. Pinulot ko lang siya. Tapos nilagay ko siya sa bag ko. Tapos hindi ko naman siya, kasi ang turo din sa akin, pag nawala yung San Benito, wag mo na hanapin. Ibig sabihin na niya na yung Nagawa niya na yung purpose para niya. sa... Yes, oo. Oo, tapos ginagawa ko na lang direct. Bumibili ako ng pendant. Bumibili ako sa Shopee ng pendant na lang niya na two-tone. Yung Yes, two-tone talaga yung binibili ko direct. Okay. Kasi mas effective yung gold na may silver for me. Kasi Okay. mas siya. Tapos kailangan nga lang talaga may holy water ka para mo siya. Para ma-activate mo siya talaga. Okay. Kasi direct dadasalan din talaga siya pala ng Latin na credo. Para May iba nga, ma-activate oo. siya. May iba nga yun ng Yun. Sa iba sa pari lang, iba naman sa mga LNK practitioner. Pero mas okay yata direct talaga yung kasi yun yung practice ko rin ever since na nag-San Benito ako. Nangihingi ako sa simbahan ng holy water. Tapos ako na yung nagbubuhay direct. Credo. As in yung okay. old credo na mahaba. Hindi yung Oo. maigsi. Oo. Yung old credo na mahaba. Kahit pa nanggagamot ako direct, yun muna yung una kong dinadasal pag yung old credo. Before ka Manggamot. Manggamot. Oo. Kasi powerful talaga siya. As in yung pinaka magaling ko na nakalaban na tingin ko minana rin niya yung pangkukulam. Kasi nagdasal talaga muna ako ng credo. So sabi ko, magaling to. hindi ko pwede paglaruan. Parang kailangan. Kasi may mga ganun moments ako direct na alam ko pag kaya ko, sige lang. Oo. Hindi mo na ako mag-pray. Sige, go. Hanggat Pero kaya mo na. may mga moments ako na, okay, gagawin ko yung turo. Hindi ako mag-shortcut. Kasi may mga times na shortcut ko direct. Kasi ganun ako direct. Pag alam kong okay, kaya ko. Pero pag alam kong halimbawa, napunta na sa ibang manggagamot, hindi kaya. So yun, siniseryoso ko yung direct. Yes, oo naman. O kasi kumbaga, ibig sabihin iba to. Hindi nila kaya. Kasi may mga manggagamot din direct na naaral lang kasi talaga yung alam nila. Oo naman. Oo. Kasi yung akin direct, di ko talaga siya inaral. Oo nga, parang dumating talaga no? Oo. Yes, direct. Parang, sabi ko nga, totoo ba to? Parang ito na ba? Ito gagawin ko na ba? Parang ilang beses ko pang pinag-isipan noon.
Pero nung andyan na, parang wala Wala ka nang ng turning choice. back eh. Oo. Wala na. Parang binigyan ka na ng, parang sabi sa akin ng mga gabay ko, di ba parang ilang araw, parang ilang linggo ka na namin sinasabi, aralin mo to. O ngayon talaga aaralin mo na Ayan. siya. O, di, binigyan ka naman ng warning. Ikaw naman. Kasi direct matigas talaga ulo ko. Yun Oo, oo talaga. nga. Pansin ko nga. Hindi, joke lang, Oo. joke lang, Kat. Joke lang. In a good way, matigas yung ulo ko na parang challenge ko yung, kung pwede pa akong makalusot, lulusot ako. Pero kasi, sabi ko, parang hindi. Kahit sa love life din direct, feeling ko Yun na. nakalusot ako. Ayun na tayo sa love life. O, ano yun? Sige. Feeling ko nakalusot ako. Pero, ewan ko, minsan kasi parang sinasabi ng ano ko na okay. So, feeling mo wala na, pero andyan. Ba? Ibigay. Ba? Hindi, tsaka direct naniniwala rin ako sa twin flame tsaka sa soulmate. Totoo siya. Kasi may nakilala talaga ako, ang lakas ng connection namin, pero hindi siya boyfriend. Mm-mm. Hindi. Sisingit ko lang to, Kat, mabilis. Meron ako shinare, ewan ko nasa Discord ka, pero meron ako shinare sa Discord. May isa ako sinusundan na nasa spiritual side siya, pangalan niya Aubrey Marcos. Tapos sobrang na-off ako, meron siyang, and again, this is not anything against sa Twin Flames and sa mga soulmate. Pero kasi sa kanya, hindi ko maintindihan, parang ginagamit niyang reason yung nakukuha niyang message sa spirits para mambabae. As in live. Oo. Hindi naman. Hindi ko naman sasabing ganun sa'yo. Ako lang kasi minsan, dapat merong mag-gauge nyo rin. Kasi parang imagine mo nandun sila sa parang video podcast, andun yung asawa niya, tsaka andun yung kirida niya. Magkatabi. Sabi niya, Nakakaloka. nasa Egypt daw siya, sa Temple of Isis, bigla may pumasok na message sa kanya, sabi sa kanya, kailangan anakan mo silang dalawa. Pero pwede direct imagination na lang yun kasi may thin line of vision na totoo. Yes. Ako feeling ko, posibleng meron siya nakuhang message. Pero for him, holy message yon sa kanya. So ako parang, discernment rin, friend. Yes. Again, iba-iba yung, hindi ko masasabing, Pero ito anyway. kasi direct parang ako, kasi nag-aaral din ako ngayon direct ng astrology So, before pa ako mag-aaral ng astrology, tingin ko, na-meet ko na si Twin Flame. okay. Pero hindi kami direct Yes, may ganun naman. Hindi ko siya jowa. Pero, nagulat ako one time, tinanong niya ako, bakit ganun na lang daw katindi yung, hindi niya ako ma-resist. Kasi hindi ko siya masagot in a proper way na gusto ko siya sagutin. Oo. Kasi, na-meet ko siya direct sa hospital Okay. So, doon ko siya na-meet. So, sabi ko, noong una ko siya na-meet, sabi ko, ay, papansin naman to. Kasi kinukuha niya talaga yung attention ko direct kahit hindi ko siya kausap. Okay. Kahit yung ka-workmate niya yung kausap ko. Tapos parang he was trying to get my attention. So, one time direct, parang hindi sinasadya, nahahawakan niya yung balikat ko. So, nakaramdam ako ng kuryente. Baka static lang yun. Hindi direct. Wala naman siya hinawakan na iba. Parang pagkahawak niya sa akin. Tapos parang nung time na yon, kasi direct bago ko siya na-meet, napapanaginipan ko na rin siya Okay. Pero hindi pa kayo nagkikita noong time na yun? Hindi pa kami nagkikita nung napapanaginipan ko siya direct na consecutive. Siguro mga 2 years ko na rin siya napapanaginipan na As in yung silhouette ng katawan niya direct. Sabi ko, totoong tao pala to. Sabi ko sa sarili ko direct na hindi ko nilakasan sa isip ko lang na totoo pala siya. Akala ko gawa lang ng imagination ko, baka nasusobrahan lang ako. Pero nung na-meet ko siya, magaan lang direct. Oo, sobrang gaan. Yan lang, hindi ko na pinush na basta magkakilala kami direct. Yes. Hanggang doon lang. Oo. Kasi yung boyfriend ko, hindi naman siya pero tingin ko siya yung soulmate ko. Okay. Kasi magaan lang. As in, walang salimuot. Parang sabi ko, pwede pa lang maging ganito. Pwede pa lang hindi mo iisipin na. Kasi marami akong mga kaibigan na manghuhula direct na sinasabi na makakatuloy ako doon yung twin flame ko. Pero like sinasabi, paano? May suplado siya. Nako. Suplado talaga direct.
Nako. I mean, in a way, parang parehas lang naman kami. Parang feeling ko na mirror ko yung sarili ko sa kanya. Mm-mm. Oo, yung mga ayaw ko makita, nakikita ko sa kanya. Pero okay kami, direct pag magkasama kami. As in, minsan lumalabas kami kasama. Kasi nakilala siya ng therapist ko. Oo. So, parang minsan pag magkakasama kami, masaya lang. Tapos nung nagka-boyfriend na ako direct, ako na yung umiwas talaga. Oo. Umiwas na ako kasi, Nako. Matitrigger mo ang mga ano. direct. Kasi yung mga single na mapapait sa Discord, matitrigger mo yung mga yun. Nako. Hindi naman joke direct. lang naman, joke lang naman. Parang ang sinasabi ko lang naman direct. Hindi mo naman pwedeng ipilit porque twin flame kayo. Siguro direct, may mga matututunan kayo along the way na Yes, I magkasama think yun kayo. naman eh. Pero yung ipipilit mo, direct na, kailangan makatuluyan ko siya romantically. Hindi kasi ganon. Siguro kung ibibigay, bakit hindi? Pero kung, sabi ko nga, parang sinabi ko na lang sa friend ko, kung para siya sa akin, will na ni God yun. Hindi ako gagawa ng way para mapunta siya sa akin. Kasi kumbaga, kinagdasal ko na indirect eh. Sabi ko, yung career ko binigay sa akin ni God sa tamang panahon. Tingin ko rin yung right guy, ibibigay niya rin sa akin sa tamang panahon. Ito, honest question Knowing that, both your supposed soulmate tsaka supposed twin flame, knowing that, and nasa back of their mind yon na siya yung twin flame mo, ito naman yung soulmate mo. Direct? Ginisip ko pa paano ko phrase, pero hindi ba yun nakaka-cloud ng judgment mo minsan na paano kung dumating sa time? Kasi sabi mo, sobrang smooth ngayon sa soulmate. This is nothing against you, Kata. Iniisip ko lang Yes. kasi paano kung may ibang listeners na dumating sa ganitong position rin. So iniisip ko, paano yun kung biglang nagkaaway kayo nitong soulmate mo na jowa mo ngayon? Di ba? Basta sabi mo, nako, sakit ka na sa ulo. Dito na ako sa twin flame ko. Tingin mo ba di ba? I mean, just being realistic. Iniisip ko kasi yun na parang... Actually, direct, may mga points naman na kung iisipin ko, technically, mas matalino yung twin flame ko. Ayun na nga. Nag-aano kami. Ayun na nga. Pero kasi, ang inaano ko, ito kasing jowa ko, parang kahit hindi niya naiintindihan yung level ng utak ko direct, na iniintindi niya kahit hindi niya maintindihan. So parang ako, lagi ko sinasabi sa sarili ko kung kinakailangan ko mamili, tsaka na lang ako magdidesisyon pag ando na ako. Hindi ako magdidesisyon ngayon. Okay. Kasi direct, ang hirap iwanan ng taong tanggap ka eh. Naman. Nakikita ko kasi tanggap ako ng jowa ko. As in, kahit sabihin ko uunahin ko yung trabaho, naiintindihan niya ako direct eh. Oo naman. And may mga times direct na pag magkasama kami, pag may kliyente ng biglaan, kahit mag-date kami, gusto niya unahin ko pa rin yun. So, saan ko pa matatagpuan direct yung God? Oo naman. Totoo naman. Parang napaka-rare kind of love. Although may nagtanong na rin sa akin yung direct. Paano daw kung manligaw sa akin si twin flame? Ano daw gagawin ko? Kasi hindi ko siya masagot direct. As in, hindi talaga. Kasi parang sinasabi ko na, ayoko makasakit. Pero kasi, pwede naman yung concept na twin flames kayo, pero hindi kayo romantically linked. Pero yun nga. Yes. So for me kasi, ito, again, nothing against your friends na nagsabi na, yung mga nakapag sabi sa'yo na magkakataluyong kayo ng twin flame mo. So ako parang for me, ako lang to, Kata, hindi ko sinasabi. Sige po. Ako lang to na parang, take that as information, pero, again, you trust your intuition, follow your heart, di ba? Doon pa rin ako mag-waste. Sige, nasabi nyo yan, pero kasi sa iba, baka ma-influence na sila di ba? Pero parang, ito lang kasi direct eh. Minsan kasi, di ba sabi nga nila, kapag para sa'yo daw, gagawa ng paraan, yung tadhana, nakikilo siya. So parang ako naman, hinintay ko rin naman si Twin Flame direct. That time, naghihintay ako. Kasi lagi siyang sinasabi ng lolo ko na siya yung makakatuluyan ko. So parang ako, bahala na. So wait, so lolo mo sa panaginip or saan siya nagme-message? Parang one time kasi, direct, may nangyari before na in-invite ako sa Christmas party sa hospital. So doon ko siya unang na-meet. Okay. Ayoko pumunta direct. Tinatamad ako. So nagulat na lang ako, biglang tumayo yung katawan ko. Sabi ko, okay.
So, kailangan ko pumunta. Kasi ibig sabihin, parang inano niya yung ano, ewan ko kung paano niya nagawa, kung energies ba niya. Basta napatayo niya ako sa higaan ko direct. Nung lolo mo. So, oo. Tapos ako, sige, tutuloy na ako. Kasi gusto ko siya na-meet. Okay. Tapos nung na-meet ko siya first time, parang wala lang, ganun. Sa gulat ako, yung favorite song ko, kinanta niya yun sa Christmas party. Hindi yun sikat na kanta ng Eraserheads eh. Okay. Pero gusto ko siya. Mm-mm. Sabi ko, wow. Bakit ganito yung kanta? Nakakainis. Sabi ko, okay. Kat, kinikilig ka na, easy lang. Hindi direct, parang okay lang. Parang sabi ko nga, ano. Tapos parang one time, sinabi ko sa friend ko na, ano naman, kung gusto siya ng lolo ko, kung hindi ko siya gusto. Kasi hindi ko talaga siya gusto nung una direct. Hindi talaga. Tapos parang nag-aaway kami ng lolo ko nung one time na ang aga-aga ko nagising. Kakat na ba natin to? Baka marinig ng boyfriend mo to. Hindi direct. Okay lang. Tapos parang, hindi ko pa naman siya kilala nun eh. Parang okay sige. lang. Minsan na pag-uusapan din naman natin. Okay. Kasi direct, parang nakita niya kasi sa vision din niya. Kaya parang minsan kahit sabihin ko, oy, walang dating yun. Nakita niya na direct eh. Siya rin, okay. Yes, kasi nga gifted din siya direct. So hindi ko pwede sabihin na hindi totoo yung nakita mo. Oo, totoo naman. So parang sinasabi ko lang sa kanya minsan na hindi mo naman kailangan magselos kasi walang kami. Kung magkakilala kami, oo. Niligawan niya ba ako? Di ba hindi? Kasi nga ikaw nga yung naliligaw sa akin that time. Actually, direct, nung nililigawan niya ako that time, nagpa-therapy pa ako sa hospital. So, nakikita talaga kami ni Guy, nung twin flame. Yes. Dahil ko siya nakikita. Tapos ito si boyfriend, kami that time, parang LDR kasi nasa malayo siya. Hanggang ngayon pa rin naman. Pero minsan kasi, nagpupunta siya dito. Tapos siguro direct, dahil sa nakikita na kami, parang nabawasan na yung selos. Siguro hindi ko alam kung nagsiselos siya direct, pero hindi naman niya pinapahalata. Selos yun. So sinasabi ko na lang ako, wag mo sabihin sa akin na hindi ka nagsiselos, kailangan, sabihin mo sa akin kung nagsiselos ka na, kasi hindi ko yun mahuhulaan. Oo. At saka ayoko rin hulaan direct. Oo. Mas mahirap nga daw. Mas mahirap nga daw. Pag sa partner yes. mo. Yes. Parang sabi ko, kailangan sabihin mo sa akin. Pero minsan direct sinasabi naman niya na, oy, minsan pag nababanggit yung name direct, kahit hindi naman yon, basta kapangalan talaga nung guy, nagre-react siya. Minsan sabi ko, itigilan na. Alam ko na kailan lalabas episode mo. February. Buwan ng mga puso. February 40. Dilemma. De, joke lang. Sa jowa ngayon ni Kat, joke lang yun ha. Naiisip-isip ko lang sa mga pero alam naman natin yun. Kayo magkasama. Ikaw ang minamahal niya. Tama nga bakat. Hindi ba nasasabi yun? Mahal mo ba? Yung jowa ko, direct? Oo. Bakit na mag-isip ka ba doon? Dapat, mahal ko jowa ko. Kat, ulitin natin. Kakat ko yun. Ulitin ko, Kat, yung tanong ha. Kat, mahal mo ba? Oo naman, direct. Ayun. Isang taon na kami. Ayun. Papasok. Yun ang papasok natin. Isang taon na kami mahigit. Yun ang papasok natin. So, February, perfect yan. Hindi, maganda kasi mapag-usapan rin yung ganyan. Sige. Matutuwa siya direct pag kwento. Nakasulat na siya. Ayan. Kasi, mahilig naman ako magkwento sa kanya direct eh. Minsan, magugulat na lang ako kahit di niya naintindihan. Sasabihin niya, naintindihan niya. Oo. Minsan sinasabi niya, ayaw na kitang mawala, ganun. Ako naman. Sweet na sweet. Oo, direct. Ganun siya. As in, kaya nga sabi ng mga kaibigan ko, swerte mo sa kanya. I mean, hindi lahat. Yun kasi nilinaw ko direct eh. Kailangan pag niligawan mo, maintindihan mo lahat. Oo, totoo naman. Oo, kailangan tanggapin mo na may sakit ako kasi yung sakit ko, hindi siya biro. Pero direct nakakalakad naman ako, yun lang. May mga konting, mabagal lang ako kumilos, pero yun lang. Pero, sorry, yung, tama no, cerebral palsy, sa face ba yun?
Or sa... Actually, ano siya, half of my body is parang right part, yung medyo weak. Pero ngayon kasi hindi na siya direct kasi nagpa-therapy ako. Therapy? So Yes, lumakas na oo. siya. Okay. Kasi yun lang naman yung gamot direct pag may cerebral palsy ka, which is therapy, Therapy, na yes. napakamahal sa Oo. Pilipinas. Totoo naman. buti na lang yung ano ko rin, income ko rin is ganito. Makatulong, yes. Kasi kung hindi kaya direct yung negosyo lang, bibigay yung negosyo mo dahil minsan 3 times a week ako nagpapa-therapy nun. Oo. And ginawa ko yun for almost 3 years direct. Wow. Pinapa-therapy. Ngayon lang ako hindi nagpapa-therapy kasi nagpahinga ako. Parang sabi ko, sige, papahinga muna ako, kaya naman. Basta wag lang magkapataba. Yun lang yung sabi ng therapist ko. Wag lang ako mag-gain ng weight. Yun. Thank you, Kat. Salamat. Sige, bye-bye po. Salamat, Kat, sa kwento. Salamat ulit sa pag-share ng iyong, kumbaga, journey. Sabi ko nga sa iyo, pang February. Hahabol pa ng February itong kwento mo. So, para sa mga napapaisip dyan, kagaya ni Kat, ayan, baka mabigyan kayong linaw sa kanyang kwento at sa kanyang experience. Kung ikaw ay bago lang sa podcast, ay hindi mo pa narinig ang podcast, welcome sa Paranormal Podcast. Ito ay koleksyon ng mga first-hand experiences ng mga tao sa mundo ng paranormal. Kung gusto mo mag-share at may naalala kang kwento sa mga nakwento ni Kat at gusto mo rin mag-share, pwede yan. Email mo na sa paranormalsph@gmail.com. Kung gusto mo rin yung mga ganitong kwento nga at gusto mong masundan ng mga stories, meron kang 254 episodes na pwedeng pakinggan before this. Pwede kang mag-subscribe para malaman mo pag merong mga bagong episode sa podcast. Mahanap ang podcast sa YouTube, Spotify, Facebook, Twitter X, Apple Podcast, and chak. New episodes every Thursday, 1:37 p.m. sa YouTube at sunod na linggo naman, Tuesday, 7 p.m. on Spotify. Nauuna ang release natin sa YouTube ng 5 days. Skip muna ako sa comments dahil may mga hinahabol na deadline. Maabutan natin yan, promise. Nag-iipon na ako ng mga comments na isasagutin natin. Pero syempre hindi tayo magsiskip sa ating mga pasasalamat at shout out sa ating paranormal Patreons and coffee supporters. Thank you, April, Arian, Biker Mama, The Count of Monte Cristo, J3, Laura, Gracie, Yad, Emrys, Hotaru, Mark, John, Jan, JRS, Des, Anonymous, Mary Grace, Leah J, Chris, Joe, Francine, Erica, Jella, Aimee, Ready, Set, Jervy, Nakamura, Grey Creek 676, Rexon 1231, JXLLXCX, and Isa. Maraming salamat sa support nyo. If you are interested in supporting us via Patreon, you can click on the link in the show notes. Mahanap nyo doon yung ibang tiers of support. Pwede rin sa YouTube mag-support. Again, malaking tulong at malaking push ito sa akin sa paggawa ng podcast. So maraming salamat sa support nyo. You can also support the podcast in other ways, of course. Pwede kayo mag-share ng podcast sa mga kaibigan nyo, sa mga ka-office nyo na feeling nyong interesado sa mga ganitong topic. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Salamat sa mga nakikinig, salamat sa mga nagbibigay ng kwento, at salamat sa mga espiritong umaaligid. Please stay safe.
Hello peeps! Ayan, short but sweet lang tayo ngayon. Kasi meron lang ako nabasa recently sa message sa akin, may nag-message sa akin. So, kinukwento niya na nag-uusap sila, parang nasa group call sila ng mga iba-ibang tao talking about spiritual stuff. Tapos itong kilala ko na nag-message sa akin, sabi niya, nag-offer ako mag-read para sa kanila. So, nag-read daw siya. Nag-read siya sa iba-ibang tao. Hindi niya necessarily kilala lahat. So, eventually, habang nag-read siya, may napansin siyang parang entity na nagtatry pumasok sa space niya. Hindi naman daw masama yung intention, pero nagtatry pumasok. So, siguro nakailang read na siya by that time, isa ilan yata sila sa group call. Eventually, minention niya sa group na parang, uy, sino yung alam ko hindi nyo pinadala to, pero may entity dito na nagtatry pumasok sa space ko. And may hinihingi or parang merong gustong kunin, parang ganon. So, nung dinescribe niya, or parang di niya dinescribe, pero eventually parang isa sa kanila na makausap niya nagsabi, ganito ba yon? Dinescribe nung person. Tapos na-confirm niya, oo, yan yun. Yan yung nandito sa labas ng space niya or room niya or house niya na nag-try pumasok. And apparently, sabi nung isa sa group call na, servitor ko kasi yan and parang nilet go ko na siya. Hindi ko na siya finifeed ng energy kasi I guess thought forms, sentient or not, they need energy to survive. They need intention, I guess, all aside from that. So, sinabi niya, may nagbigay siya ng parang advice dun sa na ito yung mga pwede mong gawin kung ayaw mo na siya. Parang ganun. Anyway, mas mahabang kwento pa yan and I don't wanna go into details kasi baka very personal yung ibang napag-usapan nila doon. Pero ang point ko lang, sometimes, andali sabihin na, okay, kaya kong gumawa ng servitor. So, again, meron akong series on thought forms sa ibang LL portion. Hanapin nyo na lang, I think, sa earlier episodes, 3-part yung series yun on thought forms and egregores. Magkaka-deep dive tayo dyan, naka-ready na yun. Pero point ko lang, before kayo gumawa ng thought form, before kayo gumawa ng servitor, to do your bidding, to do things for you, kasi nakikita ko yan sa threads, sa Twitter, may ilang tao ako nababasa na nagtuturo sila paano gumawa ng servitor, to help you with wealth, to help you with love life, to help you, parang kumbaga AI system, ang ganon. Ang difference lang, ito, personal opinion ko to. I may not know much about it because I have not attempted to do it. Pero pag gumawa kayo ng ganyan, isipin nyo rin yung magiging implication after nyo i-discard or paano nyo i-discard yung na-construct yung thought form or yung na-construct yung servitor, di ba? So, it is still your responsibility. Siyempre, may sentience sila. Kumbaga, kaya nga sabi, parang AI agent yan, is nagkakaroon ng sariling free will, nagkakaroon ng sariling thoughts, nagkakaroon ng sariling actions. And may implication yun sa ibang tao. May effect yun sa ibang tao. So, kailangan maging conscious tayo. Again, opinion ko na lang to pero maging conscious kayo sa ginagawa nyo kasi hindi lang kayo yung apektado. Especially kumbaga, if hindi nyo panindigan yung kinonstruct nyo. Di ba? So again, no judgment on any of those na gumagawa niyan. Point ko lang, baka wala kayong pakialam, di ko alam. Wala kayong pakialam, nagawa ko na, okay, tapos na. Served its purpose. Goodbye. Go to the world, bahala ka na. And that's being irresponsible. Personal opinion ko yan. That's being irresponsible. So, kung gumagawa kayo ganyan, try to be responsible about it. I mean, basic lang naman yun. And of course, sa kwento yun, wala naman masamang nangyari. Pero, may practice kasi yung nagkwento sa akin. Meron siyang, kumbaga, may constructs in place rin siya to protect that space. His or her space, di ba? So, what if sa mga tao, lumapit niya sa taong wala? Tapos yun ang magambala, di ba? Will the person who created that servitor aakuin ba yung responsibility if something happens? So these are parang
questions I think you should ask yourself before you engage or construct, manifest things into the unseen world. Yun lang naman. Napaisip lang ako doon and nagpaalam naman ako doon sa nagkwento sa akin. Again, I will tell it. I will not say names. I will not say other pertinent details. Pero, yun lang. Diba? Parang mapaisip ka na, okay, gawa kayo ng gawa. Tapos, pag may nangyari, akuin nyo may responsibility. Malalaman nyo ba? Yun yung point. Malalaman nyo ba na gano'n? Hindi rin eh. Kasi nagka-sentience na yung servitor o nagkaroon na ng sariling, kumbaga, free will. Yun nga sabi ko eh. May isa ko nabasa kay, I think kay Anthony Peake yun na sabi niya, what if tayo as humans, we are thought forms, we are manifested thought forms of higher dimensional beings. Ito, we run amok and we create havoc and all sorts of negative behavior. Ayun, sige, yun lang. Napaisip lang ko doon and again, palagi ko inisip yung egregores, thought forms and all that. And ayun. Okay, sige, yun na muna LL Peeps.